So Cathy Binag ipapatawag sa Senado. So dapat natin i-pressure si Senator Bato. Kasi mayroon akong na-receive na information na, sabihin na natin, okay? Na may nagpo-push na mga grupo na ipatawag si Palangga Cathy Binag sa Senado para marinig, para naman maano siya, ma-scrutinize ng mga Senadong sige, wag na nga, majulol, okay. Okay, so ganito mga kababayan, ay, mga senador lang, hindi kayo julol, hindi kayo kasama sa julol, diba, ganito yan mga Palangga. So, nakaka-receive ako ng messages na possible, ayan, Senator Bato, sabihin ko na to para ma-pressure ka ng bonggang-bongga kasi you have to fight dito sa mga bangag na ito. Okay? Eto, Senator Bato, since ikaw pa rin ang chairman ng Committee on Drugs and Public Order, Public Safety, chuchu, pero wala nang safety yung ating bansa ngayon. Ba't mag-green ang buho ko ngayon? Okay, green ang hair natin ngayon, Inday Sara. Okay, so ipapatawag sa Senado, sana ay walang haharang. Ayan, Senator Bato, pakita mo yung balls mo. Sabi ko naman sa'yo, we will support you kapag ikaw ay nasa tamang alignment ng buhay. You're there to protect, diba? To protect the Filipino people at not for vested interest. So patunayan mo sa amin na itong paglabas ni Cathy Binag ay napakalaking napakalaking halaga doon sa PIDEA leaks. Right? Kasi kahit anong gawin mo pa, sabi ko nga sa'yo, kahit anong gawin mo ngayon sa sistema ng mga bangag, gagantihan ka, di ba? Hindi kasi, I don't know, nanonood ka naman ng paminsan-minsan dito dahil namomonitor na ng mga staff mo November pa lang sinasabi ka sa'yo na hindi ka sasantuhin ng mga bangag na yan. Tingnan mo yung ginagawa nila. Ginawa na kay Pangulong Duterte, ginawa nila sa inyo, kay Inday Sara. Ungrateful ito mga bangag. At napatunayan ng isang eyewitness, ng isang maalindog na eyewitness, di ba? Ayaw talaga pakabog ni Bada. Pero mas maalindog talaga na lola mo kasi sexy bells. Anyway, mga kababayan, kung titignan ninyo, I think 2 days na ba, 3 days na ba yung interview natin si Miss Cathy. Ikaw, Abalos, bakit wala kayong, nasa na pala yung ninyo, kaso nyo dito sa sa DND, asan na mga hitad kayo? Right? Ano sabi ko dito? Abalos, gusto mo ipa-forensic ang USB. Let's talk about that. Okay. So, tapusin ko muna yung tungkol sa Senate. Napag-alaman ko, dahil may nagmensahe sa akin, na possible na ipapatawag si Miss Cathy Binag sa Senado. And good for you, Senator Bato, kung gagawin mo yan. Kasi tututok kami, ang taong bayan, at syempre patawag mo si Agent Morales para yun na nag-corroborate na actually Kumbaga napagtagni-tagni na ng mga pagkakataon, di ba? Ng mga panahon, di ba? Panahon ang lahat ng ito, di ba? Kaya panahon nyo na ng mga bangag, lapit na kayo. Alright? So, yung pagkakataon mo na, Senator Bato, napatunayan sa taong bayan na ikaw ay sincero at sa kasabay mo sa pagpapatawag kay Cathy Binag, ipatawag mo si Liza Tanas. Dahil siya yung nag-abot ng pulboroni. Di ba? Siya yung nag-abot. Inalok niya ang isang babae. Di ba? Di ba? You want to protect the welfare of the women, the chuchu bells. Kaya ipatawag mo si Liza, maliban pa doon, sa pagkabanggit ng pangalan niya ni alias Picoy, ni Romy, okay? Ni Romy Enriquez alias Picoy, na si Liza Tanas at si Kumar ay ang mastermind ng pag-alok kay Morales na wag ka na lang pumunta sa PIDEA Leaks hearing na yan, name your price whatsoever, di ba? So ipatawag mo na si Liza Tanas dahil wala naman siyang immunity. At ipatawag mo siya para ma-cross-exam, okay? Ma-cross-exam nyo
si Cathy Binag para maikwento niya yung moment na yon na inalok siya ni Liza Tenes, slang natin kasi siya may social dugyot eh, ni Liza Tenes, okay, ng polvoron. Question, $1 million question to all of you. Mga palangki, alright, mabuhay, hindi nyo pera yan mga. Thank you, V. Okay. Question ko sa inyo, Abalos. Ikaw, Gibo, kayong mga jutang ginemes na mga salot sa lipunan. Okay? Kayong mga jutang ginemes na lumalapang sa kaba ng bayan, pasweldo ng kaba ng bayan, at maliban to sa extra kam-kam ninyo, mga yawa kayo, okay? Bakit hindi kayo lumalabas ngayon para magdakdak sa social media o sa mainstream media para salagin ang testimonya ng isang star and eyewitness? Yun mga kababayan, sabi ko nga, kailangan natin gamitin ang inyong mga brain cells, ang inyong mga neurons. Bakit hindi bakit hindi nagpakitang gilas si Abalos Ngiwi? Hindi ko pala natanong kaya kaya Cathy kung nasa USB ba si Abalos. Yeah, mamaya agad nandiyan ka ba? Definitely meron tayong second interview sa kanya. Kanina yung interview sa Pilipinas Nating Mahal, although yung parang hindi ko na simula, hindi ko pa napanood yung kalahati na yata napanood ko. Bakit si Abalos ang Malacanang walang statement? Mahirap ba mag-strategize ng pang-vangag strategy? Diba? You have to be accountable. Diba? Accountability, transparency, and what? Clarification to the Filipino people. Avalos kiwit ang alpot. Okay? Do you want USB? Sabi ni Whiskey. Mga kababayan, bakit hindi sila, di ba, this is, defamatory or libelous? Kung ito ay hindi totoo. Di ba, sapa nagwakak-wakak na sila, ganyan, sinungaling yan si Cathy, magpa-tayo, magpa-press con tayo, Bakit walang press conference? Mahirap ba sa dagin? O mahirap ba well, we all know na mahirap pa sinungalingan ang taong nagsasabi ng totoo at naka-witness ng pangyayari. Bakit ikaw, Abalos, nang inilabas ko yung video, nataranta ka na para kang sabog, okay? Na nagpa-sabi-sabi ka kaagad ng deepfake or AI. Bakit hindi mo i-authenticate yung maalindog ni Cathy, di ba? Okay? Si Cathy, wala na lang siya. Siyempre, pag social ka, Cathy. Pero pag malambing ka, Cathy, walang nasa amon, sa Iloilo, sa Ilonggo. Giba si Gibo, sabi ni Palangga. Sino nagsiling na si Giba si Gibo? Matagal nang gibain ang mga yan. Okay, sabi ni Grace Guard, Marlica, you are more credible political blogger since 2015. Thank you, darling. Okay. Bakit hindi mo, Abalos, ipa-authenticate yung alindog ni Cathy Binag kung siya ba ay real deal or real person? Baka robot siya. Baka robot yan. Deepfake AI yan, right? For Ma'am Braga. Saanin mo sila, di ba? Pintahan mo siya. Di ba kayo nagsasalta pala na in-interview ko? Robot yun. Di ba? Bakit wala kayong bratatatarap ngayon? Bakit wala kayong press con? Alam nyo, sinisintak-sintak niya kami. Ikaw, Liza, nataranta na kayo, no? Hindi na alam kung anong gagawin nyo. Kaya si Lisa Panas, pa-picture-picture naman kay Imelda, sabi ko nga, hindi pala sabi, according to my source, si Imelda Marcos ay ginagamit nyo na lang yan para sa pictorial nyo na kunyari, buhay na pamilya kayo, nagmamahalan kayo, happy Sunday, Lord, Pero ang ulol, ang totoo, ang itong mga vangagstra na ito,
Ha? Wala naman kayong pagmamahal sa pamilya. Dahil ang mahal nyo lang, bangag. Dahil kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa pamilya mo, concern ka sa health mo, una-una dapat hindi ka ngumingiwi, Junior. Okay? So ngayon, kung mahal niyo ang pamilya ninyo, syempre ang mga taong mapagmahal sa pamilya, mahal niya rin yung bayan niya, mahal niya rin yung kapwa niya. Kasi kung meron kang pakiramdam sa puso mo na nagmamahal ka sa pamilya mo, na you're really concerned from the bottom of your heart as a human being, not as a devil like you guys. Yung mga mga jolol. Hindi kayo mga palangga ako, yung mga nasa Malacanang. Di ba? So, i-apply mo yon sa taong bayan. Pero wala kayong ganyan, huwag yun ang ginagamit-gamit si Imelda. Di ba? Hindi na kayo siguro maalala kung sino-sino kayo. Di ba? O bakit wala si Amy dyan? Anong hanas ni Amy? I'll talk about Amy later. Sulat ko to, baka makalimutan ko. Kasi meron niyang, kailan magsalita na yan. Ngayon, mga kababayan, so yan mga palabas ni Lisa na Happy Sunday ni Kuting, yan ay mga taliwas sa katotohanan. After nila mag-Victoria, siguro sabi nila, oh, Gigir, tayo na magpulburon. Siguro ganon after that. Kasi they are not sincere. Dapat nang umingiwi-giwi silang lahat. Diba? Buong pamilya. Well, according to Cathy, diba? Nasa interview niya, buong pamilya, kaya dapat magpa-drug test ang buong pamilya ni Bangag. Kasi diba, nung May 9, may video dito pero hindi ko lang na-ready. Nung May 9, nung pinagawa ko ng greetings si Simon, okay? Hindi na ito mga bata, hindi na sila underage, no? Pinagawa ko na siya ng greetings, sabog ang kanyang pag-deliver ng pananalita. Kaya, disturb ng taong bayan na ang pamilya ni Lisa Tanas ay ipagpulburon test. Kasi ang kanilang mga pinapakitang manifestations, physical features and everything, the way they talk, lalo na si Ngagpa actually ang pinaka-importante, ay wala sa katinuan. Diba? Ngiming-ngiwi. And not only that, not only that, let's not focus doon sa ngiwi. Yung mga nilalabas niyang mga pananalita. Bakit ngayon si Cathy na lumabas na ayaw niyong i-debunk? Takot ba kayo sa katotohanan? At good thing yan, Senator Bato, sabi ko sa'yo, ipakita mo na imo nga itlog kusog. Dahil sino Ilonggo na rin mga palangga. Di ba sa aton sa Ilonggo, kapag ang itlog mo kusog, matapang yan. Pero yung pag itlog mo puti, talawan yan. Senator Bato, ipakita mo na yung itlog mo kusog, okay? Ay, nako. 10 white t-shirt please, sabi ni Babes. Babes Variety. Okay? So, ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi naghura-hura itong si Abalos, si PNP, ito si Marvel, ito si NBI, di ba dapat? That's demeaning, that's defamatory. Yung sinasabi ni Cathy na nakita niya si Bangag na regular na lang, parang regular na lang sa kanila, buffet na lang, itong nilalapang nilang pulburon. Accountable kayong lahat na magpapulburon test or hindi, lumayas na kayo dyan. Kaya tama yung panawagan ni Cathy kanina sa interview niya kay Doc dyan sa Pilipinas Nating Mahal na dapat si Amy Marcos ang kumausap sa kanyang kapatid para linawin ang lahat. Kasi Senator Amy, napag-alaman ko na lumapit din sa'yo yung pinsan mo. Okay? Yung sinabi ko kagabi, lumapit sa'yo yung pinsan mo na inalok din ni Lisa ng pulburon. Ano pa ba inaantay natin, Senator Amy? Excuse me? Ano pa inaantay? Lumapit sa'yo. Ang sabi sa'yo, according to my puting ahas, na inalok siya ni Lisa ng Coke. Do you want some Coke? Kaya nga sabi niya, yeah, Diet Coke please. Tapos nagtawanan yung mga pulboronic. Kasi, hindi yun ang minimin niya. Ang minimin yung favorite niyang mga ngagpa. Huwag na tayong maglokohan, Senator Ivy. Kaya nakalalabas kapag wala ng saysay.
O kapag wala na yung kapatid mo? Diba? Kailan ka lalabas? Maglalaro na lang ba tayo dito ng maang-maangan? Ganyan? Balikan ko. Senator Amy, naalala mo nung, I think that was January. Noong January, na nagbidabidahan ka dyan, which bida ka naman talaga doon sa Senate hearing na yon, na natiklo mo, natiklo no? Parang mga pusakal sa Davao, sa Davao penal colony. We'll talk about Davao penal colony mamaya. Nagbidabidahan ka doon kasi nga may hawak ka na ebidensya na itong si Noel Oñate. Who is Noel Oñate? Okay? Yung si Noel Oñate na lead siya o ng lead convener ng firma kung saan inutusan ni Tambaloslos at ni Zaldico na mag-ads ng worth 55 million at kausapin ang bawat distrito na puwersahin ang mamamayang Pilipino, linlangin ang ating mga palangga na pumirma doon sa charter change na gusto nila. Diba, Senator Amy? Nasa hearing. Yan si Oñate naman, kilala mo siya, diba? Ngumingiwi din. Let's talk about that. Si Oñate ba, si Noel Oñate ba, ayon sa aking source, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, ngumingiwi din yan. Okay, tanong natin kay Cathy. Kaya nabanggit niya ba yan? Balikan ko lang yung issue dun sa para hindi tayo mawala. This year, Senator Amy, natuwa ako sa'yo dahil binubukilya mo yung pinsan mo na si Romualdez na, di ba, nahuli doon sa Senate hearing na yon na nagsisinungaling siya under oath. Na wala daw pagkakataon na nagkita o nagparty itong si Noel Oñate na ngumingiwi, tignan nyo nga bells niya, ngumingiwi, ganun din, na lead convener ng perma na nag-meeting sila ni Saldi at ni Romualdez doon sa issue ng charter change. At binayaran, for sure, pinupondohan o binibigyan ng extra budget o pinapaboran ni Tambaloslos itong mga kasabwat na mga kongresista para i-push yung charter change na yon na gusto nilang manatili sila sa pwesto forever. At napag-alaman ko, ikaw, Noel Oñate, ayon sa aking source, ngumingiwi ka rin. Ang tanong, nagpupulboron ka ba? Ang tanong ng bayan, ilan ba ang tinitira mong pulboron? Kasi ayon sa aking source, and for sure, I clarify natin to kay Cathy, na baka kasama ka sa USB kasi madalas daw kayong nagpa-party at numingiwi ka. Bakit natin to sinasabi, taong bayan? Ang mga players ng gobyerno na mga kasabwat ni Tambaloslos ay mga ngumingiwi. So ano ang reason bakit ngumingiwi si Oñate? Ang question, dapat ipatawag uli yan dyan sa Kongreso, Senator Bato. Diba? Kung mapangalanan siya. Well, I don't know kung lead convener siya. I don't know kung may aside from that, mayroon ba siyang, binigyan ba siya ng role ni Bangag o ni Romualdez? So ngayon, itong taong ito, ini-influensyahan niya at nagkikipagsabwatan kay Zaldico at kay Romualdez based dun sa hearing na yan para gipitin, pwersahin, linlangin ang mamamayang Pilipino para pumirma dyan sa charter change na yan. At napag-alaman ng aking puting ahas na itong si Oñate na nagsinungaling under oath na never ever mo kinontempt Senator Amy ay ngumingiwi din. Kaya Senator Bato, ipatawag mo si Cathy Binag para ilabas niya dyan ang USB kung gusto nyo ng katahimikan, kaalwanan ng bayang ito, dahil ang USB ang sagot kung sino-sino ang nandoon na ngumingiwi. Baka naman kasi nagkaroon ng problem, bakit siya ngumingiwi, o kasinghutan ni Bangag, ganito na lang ang kanilang sabwatan ni Romualdez. Okay? Actually, meron pang isang Romualdez, mukhang tatakbo ng Leyte, na napag-alaman ko,
Okay? Ayon sa akin po, ang dami talaga mga puting ahas. I love you, mga puting ahas. Talagang nilalagay niyo sa peligro ng buhay ko. Yung mga puting ahas na to, ang daming report. So, itong taga-lady na Romualdez din, na bumabangag-bangag din daw dyan sa Rebel Club. At yung club na yan, ng rebel na yan, I don't know kung sinong owner niyan, according to my source, at nabanggit yan ni Cathy, na dyan sila nagro-rumbo. Unsa man ang rumbo sa Tagalog? Okay, dyan sila nagro-rumbo. I don't know kung sa Tagalog yung rumbo, baka rumbo-rumbo po, di ba? Doon sila nagsisesyon. Okay? Doon sila nagpulboronic session. So ngayon, connect itong mga tao to. At itong mga Masyonda bells na kung na lang ng nagtitipon, maisog na Ilongga. Thank you, Palangga. Kaya urumbo sila ito mga linti. Anyway, yun. So connect. Kaya manuloka ka talaga mga kababayan na nasa karimlan na ang buhay natin. Imagine nyo, napag-alaman natin, okay? Itong report na ito, na itong si Mr. Onyate, sumagot ka. Bakit ka daw ngumingiwi? Nagsisesyon. Ang dami talaga mga palangga ko. Yun na yun. Basta rumbuhan nila mga linti. See? Napagtagni-tagni ang mga pangyayari, and I hope lumabas din itong kamag-anak ni Aimee. Kamag-anak ko ni Aimee na si ERQ. Okay? Code name ERQ. Ikaw, ERQ, lumabas ka na. You know, kasi sabi ko naman, hindi naman lahat ng Romualdez, ng apelyido na Romualdez ay masamang tao. Hindi rin naman lahat ng mga Marcos na apelyido ng Marcos ay masamang tao. Meron dyan naman matino. Kasi, you know, iba dyan, may mga away-away din na hindi natin alam. But huwag natin i-generalize. Ngayon, pero napag-alaman natin, nasabi sa akin, Miss Marlica, i-call out mo si Onyate kasi ngumingiwi din siya. Kaya nga ang tanong ko, sige, tignan natin, schedule natin yung Republic of Ngiwi, sabi ni Consin. So ngayon, tinignan ko si Onyate doon sa Senate hearing bago tayo mag-vlog. Talagang nagbabakel siya. Parang may something sa bibig niya. Napag-alaman ko na si Onyate ay madalas daw nagpa-party ito sa Dasmariñas. Sa Dasma. Okay? Sabi ni Zara Lee na ngiwi mission man. Okay? So madalas ka daw nagpa-party at naghahain ka ng pulburon. So sagutin nyo ito lahat. Abalos, di ba? DILG ka. Ano ba ang trabaho mo? PNP, ano bang mga trabaho nyo? To secure the what? The Filipino people. To serve and protect public safety. Hindi ba dapat ang lahat ng mga ngiwi, lalo na yung mga pulboronic manufacturers, pinapalayan yung mga yawa mo, di ba dapat ay inyong lipulin? Pero wala kayong aksyon, talamak na ang pulburon sa bawat kanto ng Pilipinas. Bumaba ang moral ng mga kapulisan dahil inaapi nyo ang mga matitinong pulis, ang mga general, ang katulad kay Marvel na nagbukang syonga bills doon kanina sa Senate hearing, I'll talk about that later, wala sa mga tamang katinuan dahil sila at kanilang mga utak ay manipulated by bangags o baka sila mismo ay nagbabangag kaya hindi sila nakakapag-isip ng tama para sa bayan. Senator Aimee, napag-alaman ko, nakilala mo rin si Onyate at alam mo ang aktibidades dahil ito ay mga kaklase nila sa party-party. Okay? So, bakit hindi mo na ito itodo? Total, kinalaban mo na rin naman yung pinsan mo dahil yung pinsan mo si Romualdez dahil somehow, I was so happy nung lumabas ka na bigay pinsan mo ay inilabas mo yung sabuatan nila ni Onyate. Ilabas mo na rin yung ngiwian nilang sabuatan. Diba? Ngayon, si Cathy Binag, hindi na tinanong siya ni Lorraine doon kung nakita ba niya si Tambaluslos na tumitira ng pulburon. Sabi niya, in fairness, hindi. Baka ang tinitira ay mantika. Baka tinutughong niya yung mantika, no? Parang parang hose ng tubig. Baka yun yung tinitira niya kasi, tignan mo naman yung manifestation, By the way, a shout out kay Pangulong Duterte. Sir,
Reporting to you, sir. PRD, thank you. Sabi ni Sol Sorokin, nanonood daw po. I hope nanonood ka ngayon sa akin. Thank you so much. Pampatulog din na lang yung nga bells ko. Ngayon, mga palangga. Rugby daw yung tinitira. Now what? Ikaw, Marbil, kayo lahat, Abalos, ang mission nyo, di ba, para ayusin ang katiwasayan ng bayan. Bakit wala kayong emote dito kay Cathy? Bakit na-intimidate ba kayo sa alindog niya? Pag nakita niyo ang alindog ko, hindi kayo ma-intimidate dahil pipitikin ko yung mga itlog yung puti. Mga putian. Alam niyo, mga Shonga Bells to, alam mo, pinapanood ko si Marbil. Doon kanina sa hearing niya, si Marbil na gonggong. Okay, tinanong kayo doon, ito mga kababayan, okay? Tinanong si Marbil tungkol dito nga sa ang issue dun sa pag-raid sa KOJC. By the way, this morning, Monday, dyan sa Pilipinas, alas 2 ng madaling araw, nanutok na naman ng mga pusil ang mga inayupak na, ito muna unahin ko bago ko ito makalimutan. Ito, you have to know, people from Davao. Okay? I'm not sure kung parang nabanggit yata ito ni Cathy doon sa kanyang, sa kanyang interview. Kagabi ng madaling araw, lumusob na naman ng walang search warrant ang mga tauhan ni Marbil at syempre may basbas ni Bangag at ni Satanas para lusubin yung mga property ni Pastor Quiboloy. Kasi nga nagbabakasakali sila na matagpuan nila doon si Pastor. May nag-message sa akin, basaho na po kay Bisaya man eh. Okay, si Palangga. Ingon na ako, sa Tamayong. Although na-report na yata to. Okay, for your information lang, mas gwapo marilini mo kay Sir Caron, giransak na pod nila ang Tamayong. Unya, giharangan ang dalan. Okay, Tagalogin ko na lang. So ngayon, sabi dito, sana may report ito, Sir, kasi niransak nila. Alam niyo naman niransak. Diba, niransak siguro pati nagnakaw pa yung mga iniyupa. Doon, ang Tamayong, yung property niyang mga KOJC. Hinarangan nila yung mga daan at ang aming lawyer at SMNI hindi nila pinapasok. Unya, gipangtalian among kauban. Unya, pinagtatalian ang aming mga kasamahan na mga workers dito sa Tamayong. Karon, unsa naman ni nga gobyerno, mga military unta ang og pulis. Mga anong klaseng gobyerno ito? Mga military at pulis nandito. Hindi pinapasok ang mga media. Sabi nila, na ingon nga ito, sabi niya, mga abusador talaga, mga abusado talaga. Okay? Palihog lang paki-inform si Mayor Basti dito sa nangyayari sa amin. Okay. Nakita niyo naman yung video. Parang mga thief in the night. Okay? Itong mga lumuso. So, posible at walang mga badge ba tawag doon? Walang mga nameplate. Okay? Walang mga nameplate, walang pagkakakalanlan kasi nakakubli sila. Ayon kay Cathy, posible, dahil naikwento sa kanya ni TBF or Tony Boy Florendo, slang pangitan, patch, whatever, na posible ang gawain daw nila Lagdameo, according to Cathy, na pwede silang magpalabas ng mga preso ba, na mga prisoners from Davao penal colony, doon sa kulungan. Okay? Pwede silang magpalabas ng mga preso dito, doon, para gamitin nila, pasuotin nila ng mga uniforme ng mga pulis o officials, military, kung ano man ang trip nila, para mangharas at lumusob. Ang sabi nga ni Cathy dyan, sana mga policemen, mga sir, wag ninyong parang, madamay kayo dito kasi syempre masisira nga naman ang moral ng ating mga pulisan. By the way, may puting ahas na
mga polis na tumawag sa akin, no? Mga nakaraan, ang dami ko pang mga puting ahas dyan para sa pandemic, puting ahas tayo. Ang sabi sa akin, Miss Marlica, nung panahon ni Duterte, hindi kami ganito. Ang mga tao nagpapapicture pa sa amin. Bumalik talaga yung aming ang aming self-esteem and moral at karespeto yung dating sa amin. Pero ngayon, grabe, talamak talaga. Dahil sa gobyernong Pangag. Balik tayo sa Davao Penal Colony. So, posible, ito Abalos, ikaw, Marbil, kung matino kayong mga jutang Jenimis kayo, dahil according to the star witness Cathy, my friend, di ba, friend na kami, no? Wala kayong magagawa dyan. Possible na pinapalabas itong mga nakakulong, at saka by the way, huwag na tayo magmangmangan. Kayo mga polis matulis na mapurol naman ng mga jotak nyo. Okay? Yung mga tiwali lang ha, yung mga palangga kong polis at mga brusko, lalo yung mga brusko lang po yan. Okay? So, at mga matitino. Bruskong matitino lang. Kahit brusko at di ka matitino, tatapok ka ni Marlica. Okay? So, sinisira ang inyong hanay. So, posible nga naman, alam niyo mga laro na ito, huwag na tayo magbaang-maangan, huwag tayo magloko-lokohan. Ang laro ng mga politikong mga halangang kaluluwa, pwede nga naman magpalabas ng mga bilanggo. Diba? Katulad nung nagpatay kay Percy Lapid. Sino ba nagpalabas nun? Hindi ang gobyerno ng Pangag. Diba? Ngayon, mga kababayan, pwede talaga yun dahil gawain na ito bago pa tayo ipinanganak na mga tiwaling nasa gobyerno. Ginagamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan para i-release ang mga prisoners na dahil kailangan naman lumaya na sila dahil maganda ang ginawa nila, kundi para maging hitman o tagatira ng kalaban. So bakit Bangag, Marbil, DILG, Gibo, lahat kayong mga ungang? Bakit ang mga kapolisan na lumusob kaninang umaga, alas 2 ng madaling araw, bakit sila nakakubli, walang badge, at nagtatago na parang mga kriminal? At ang sagot mo dyan, Marbil, sa Senate hearing, na sinasabi, tinatanong ni Senator Bato, na ito, bakit gano'n naman yung inyong pag-conduct nitong search warrant na ito. Una-una, wala kayong search warrant, at labag sa batas, Then, ang sagot mo, Marbil, kung tama ang I was driving na nakikinig ako kanina. Ang sabi mo, kasi, nagde-deny ka. Na parang sinasabi mo, kasi, dinajustify mo na ang hinahanap ninyo, yung hulihin ninyo si Pastor Quiboloy, na sangkot, na charge na may kasong, yung mga binabaton yung kaso, mga kasinungalingan ninyo. Alright? So, parang ginajustify mo, kung hindi ka ba naman Bells, na ang hinuhuli namin o hinahanap naming tao, ito yung mga kaso niya. So, parang it's okay lang na nakakubli ang mga policeman. Which is hindi naman siguro policeman, baka galing ng Davao, Penal Colony, baka pinatakas nga lang, di ba? Possible yun dahil doon sa revelation ni Cathy. So, yun yung tanong mo. Yun yung sagot mo pala. Hindi porket kriminal yan, kung sino man yung taong yan. Dahil ang huhulihin nyo ay ganitong tao, ito yung kanyang mga nasasangkutan, wala kayong badge. Wala kayong badge or patch or nameplate. Wala kayong pagkakakailanlan. Only in Bangag administration. Hindi mo yan, kahit hindi ko alam kung anong nasa Artikulo 4 ng batas na yan, di ba? Anong section yung batas na yan? Okay? Meron kayong dapat sinusunod na guidelines o batas na whether ito ay mga sindikato, well, dapat nga sa Malacanang kayo nang huli, dahil nandun ang sindikato, dapat mayroon silang pagkakakalanlan. Pero bakit, mga kababayan, walang nameplate, walang name tag, at madaling araw sila lumusob, which is lagi nilang ginagawa yan. Diba? Kasi, posible ang sinasabi ng star witness na baka galing nga sa presohan ng Davao. Diba? Bakit wala? Yan ba? Transparency, accountability. Paano maging accountable yung mga yan kapag nagkaroon ng aberya? Kasi sa bawat mga ano tawag dyan? Sa kanilang mga, let's say, gano'n, no? Search warrant,
or pag-aaresto ng isang tao na hinuhuli nila, maraming pwedeng mangyari dyan na pwedeng maging accountable at responsable ang mga manguhuli. Kung walang pagkakalanlan, paano mo ngayon mapipinpoint yung taong yan, yung pulis na yan, o nagkamali siya, natamaan niya yung member ng KOJC, biglang, nabawian ng buhay or nasaktan. Diba? Police brutality o pang-aabuso, which is yan ang practice ng bangagin. Paano mo mapapananagutin yan? Ang sabi nga ni Baste, doon sa kanyang interview, na isang tao lang ang hinuhuli ninyo. Diba? Pag hinuli nyo man yan, hindi bababa ang presyo ng bigas, mahirapan pa rin yung taong bayan. Hindi bababa ang criminality. Tama siya. You're right, Palangga. Baste. Why? Kasi, kaya ninyo hinuhuli, gusto nyong tirahin ito o talagang anuhin si Pastor Quiboloy kasi this is very personal kay Bangag at kay Liza Tanas. Very personal, November pa ulit-ulit kong sinabi kasi may interest kayo sa property ni Pastor ng mga KOJC members. At yung property na yan, hindi lang naman si Pastor ang nagbe-benefit, kundi ang mga milyon-milyon na mga members ng KOJC members. Pero dahil likas kayong ganid-ganidan sa balat ng lupa, gusto nyong gawa ng paraan para talagang masukol nyo yung tao. Alam ko kung nasaan si Pastor. Parang sa Pangulo Duterte lang. Nandun! Gusto nyo, samahan ko pa kayo eh. Diba? Parang si Marlan. Kasamahan ko pa kayo eh, kung saan yung nagsisingot eh. Diba? Alam ko kung nasaan si Pastor. Nandun! Sa bundok ng hibok-hibok. Alamin nyo lang kung saan yung hibok-hibok. Diba? Pero mga kababayan, mga Palangga, chika boom-boom lang yun. Magpapaniwala ito mga pangag na to at nag-hallucinate yung mga yan. So ngayon, tama si Baste na kahit isang tao lang ang hinuhuli nyo, pero may dalawang member na ng tribe na nagbuwis ng buhay dahil sa inyong pang-aabuso. Nagko-cover up kayo. Hindi nyo siya mahuhuli dyan sa mga property niya. Nandoon siya sa property ko. Pero ganun pa man, mga kababayan, nandoon siya sa bundok ng hibok-hibok. Nandoon. Kayong mga ngagba, ang asikasuhin nyo, i-debunk nyo si Cathy Binag na inabutan siya ni Liza inalok siya ng pulburon. At maraming beses niyang nakita ang pagsisinghot ng mga kaklase ni Marcos Jr. Ang mga Voltes 5, ang miyembro ng Voltes 5. Ang ibig sabihin nun, Voltes Bangag. Sige nga, bakit hindi nyo unahin? Ano ba yan? Sige, fine. Ang kaso ni Pastor Quiboloy, tama nga, sabi ni Pastor, isang tao lang siya. Ano ba ang importante? Yang si Pastor Quiboloy o yung mga pulboronik na namamayagpag na nagluluto ng pulburon diyan sa Alabang na pinababayaan lang ni Bangag at ni Liza dahil sila ay kasabwat? Ang panagutin nyo ay ang mga smuggler katulad ni Michael Ma na ayaw nyong iharap sa Kongreso na inappoint nyo pa ng special envoy. Ano ang maidudulot ng mga pag-i-smuggle ba nitong mga kasabwat ni Liza? Apektado ang more or less 120 million Filipinos. Si Pastor Quiboloy, ano ba ang ginawa niya? Naapektuhan ba? Which is mga bintang nyo, naapektuhan ba ang pangkabuhayan ng taong bayan? Naapektuhan ang pangkabuhayan ng mga magsasaka, ng mga OFW, lahat kayo, name it, lahat ng Pilipino, dahil meron tayong isang bangag na presidente na napatunayan natin based dun sa circumstance, sa testimonya ni Cathy na may pagkakataon, very candid siya. She's very candid na may pagkakataon doon sa kanilang sesyon na hindi na namamalayan ng mga bangag yung powder. Sabi niya nga, parang pulbos talaga. Well, powder, dito sa kanyang baba, dito sa area na ito. Diba?
na hindi nila namamalayan, minsan tumutulong ang sipon, ang dugo, dahil they are what? High on pulburon. At napatunayan sa araw ng Tagitingan o araw ng Kabangagan, in widescreen, the whole world, nakita ninyo kung syawak pa rin kayo, pagpatingin na kayo sa doktor. Kung hindi nyo nakita yung may puti dito si Kuting Junior, ano yon? Tawas galing sa kilikili niya, na gano'n siya, tapos na gano'n siya. Ha? Tawas yun, gumanon siya. Gumanon siya, gaganon, tapos na gano'n siya. Hindi, tsuang siya, imagine mo kung nagtatawa siya, gaganon siya, tapos gaganon, may saltik pa rin, di ba? Malamang, yung pulbos na yon, galing yun, bago siya humarap doon sa mga magigiting na sundalo, naka-rest siya doon sa kwarto niya, kung saan man yon sa area na yon, tumira siya ng ganyan. Ay, paano ba tumira yun? Diba? Nag-start siya, tumira siya ng bonggang-bongga, hindi niya namalayan, based dito sa testimonya ni Cathy Bina. Tapos inabutan siya ng panyo, nandiyan naman yan nakaharang na yan, andyan kay Jojo Connect, nag-post siya ng bonggang-bongga, at lahat siya, andyan sa TikTok, sa lahat. Diba? Inabutan siya ng kanyang PSG. Oh, sir, punasan mo, bangag ka. Na ganon siya. Ano ang nandoon? Ano yung powder na yon? At yun ay pinatunayan kahit sa korte, sabi kan ni Spokesari, napakatibay nung testimonya ng isang nakasaksi sa korte. So ano ang nandito? Bangag, ano yon? Tawas? Ginsubong-subong, may mo kilikili, ganyan. Ay, may tawas ako. Gaganong ko yung kilikili ko. Kung gagawin mo man yan, na naglagay ka ng tawas sa iroy mo, ganon mo, tapos ganyan ka, may saltik ka talaga. Kasi tawas yan, gaganunin mo. So, definitely, yun ay pulburon na nasa stash box niya at ginanon niya. Right? Huwag na tayong maglokohan. Ha? Ngayon, Senator Bato, babalikan kita eh. No, but seriously, Senator Bato, hindi ako galit sa'yo. I just want you to fight for what is right. Protektahan mo ang taong bayan. Huwag ka maglaro sa mga pangat. Hindi ka mananalo sa taong bayan kung makikipagpatintero ka sa mga bangag. Believe me. Tell the truth. Mag-conduct ka ng investigation. Ipatawag mo. Okay? Patawag mo si Abalos. Ipatawag mo lahat na nagpapa-deepfake na nagsabi na deepfake yung video. Pag dugtong-dugtongin mo, di ba polis ka? Kung ako ang naging polis, lahat kayo kulong sa akin. Di ba? Kahit wala akong karanasang mag-imbestiga, okay? Kayo lahat pakulong sa sala ng mga inyong kasinungalingan o sa inyong mga krimen. Gawin mo yung tama, Senator Bato. Huwag ka magpapasindak sa isang butot, mudlo, putot, polboronic. Sayang naman yung pagiging bato mo kung magiging bulak, sabi nga ng mga palangga. Sabi ni Sarah, don't be marshmallow. Why? This is what? Labanan na ito ng kabutihan at kasamaan. Kung meron ka mang pagkakamali sa mga decision making mo, dun sa PIDEA leaks, which is hinayaan mo, na inis ako sa iyo dahil pinakontempt nyo si Morales at hindi mo pinatawag si Lisa Tanas. Now this is your time to shine sa publiko. I'm telling you, people will love you pag ginawa nyo ang tama. At ikaw, Robin Padilla, narinig ka na kanina, ano no, ang pinagsasabi mo, narinig ko lang na parang init-init mo sa vlogger, sa mga vloggers na sinasabi mo na, oh, by the way, nalaman ko dun sa parang hearing ninyo na ikaw ang chairman ng committee on media. O bakit di mo lipulin yung mga media na bayaran na yan? Diba? Ang pinag-iinitan mo, vlogger? Sino ang sinungaling dito? Well, may mga sinungaling na mga vloggers na mga bayaran ni Lisa Tanas. Bakit hindi mo pa imbestigahan, Robin Padilla, si Lisa na nagbabayad siya ng firm, 5 million, message mo ako, sabihin ko sa iyo kung sino pangalan ng firm. At isurveillance mo, pondo, mo, gastusan mo. Si Lisa Tanas, yan ay nagbabayad ng firm
para mag-comment at purihin siya na sexy siya kahit siya ay putod. 5 milyon kada buwan. May AI na, may firm na, may trolls pa. You talk about vloggers, I don't know kung sinong pinatatamaan mo, pero bakit ang init na sa vloggers? Ha? Why? Kasi hindi manalo-nalo ang mainstream media sa mga vloggers like you and me. Kasi nasa side tayo ng truth. At ang tao kapag nasa side ng truth, kahit pabalintungin mo siya, kahit mag-exhibition pa siya, kahit magtsuktsakan tayo 24/7, pagka nagpahinga siya, yun pa rin ang isasagot niya. Diba? Hindi katulad ni Lisa Tanas, na ayon sa ating source, ay nakipag-tsuktsak-chenes sa isang certain Daza. Kaya hiniwalayan ni Mrs. Daza ang kanyang jawars dahil nahuli niya na si Lisa Tanas ay high na high at saka si Mr. Daza na nakikipag-tsuktsak-chenes. Ayon sa ating source, baka nasa USB. Kaya kung ako sa'yo, ikaw, Senator Bato, gusto mo makita ang laman ng USB? Patawag mo si Cathy. If you are concerned for your country. But if you don't care about your country, then you're not gonna do that, right? Because your interest is for your personal lang or vested interest. Ipatawag mo, Senator Bato. I'm telling you, kinampanya ka tanong 2019 na kahit piso wala kaming hiningi. We spend our own money. Lahat naman ng kinampanya ko dito, wala naman ako hiningi sa inyo. Pero ang kapalit lang, you do good for the people. Gawin niyo yung trabaho ninyo. Hindi kayo magpalaki ng itlog dyan. Oh, maliit pala yung itlog. Diba? Hindi kayo magpapugi-pugi dyan. Alam mo kung andyan ako sa Senate, lahat aawain ko kayo lahat dyan. Kakontempt ko kayo lahat. Diba? Kasi, napakadali lang gawin ang tama kung gusto mong gawin ang tama. Kung gusto nyong gamitin ang pera ng bayan para sa tao, napakaganda ng Pilipinas. Kung hindi kayo nanggigipit sa mga maliliit o sa mga ordinaryong Pilipino, di ba? Hindi magkakaganito ang bayan natin. Huwag na kayong mangarap na magkaroon, huwag na kayo pala hindi mangarap. Magsabi-sabi, ito si Lisa Tanas nagsabi na yung nanalo si Yulo. Okay? Anong mga eksena ngayon? O, si Lisa Tanas, nag-congratulate ang hitad. Okay? Ang botod. Botod. Si Lisa ay botod. Okay, tingnan natin. Ang sabi ng hitad, ganon-ganon pa siya. Watching you win that gold in real time for the second time was incredible. Julul, you've made your country proud. Okay? You've made your country poor, Lisa. Why? Kasi hindi ka nabubusog sa pera ng bayan. Maliban na ikaw ang mastermind ng kidnapping sa Turkey, ikaw ang mastermind ng polboron, taga-abot ng polboron ni Kuting, ikaw ang mastermind ng smuggling, ikaw ang mastermind ng bribery, ikaw ang mastermind ng pogo. Kaya you made the Philippines poor than ever. Kaya itigil mo yung proud, sakay-sakay na naman kay Yulo na yan. By the way, may eksena yata yung pamilya nila. Ano ba yan? Diba? O, Yulo, ayunan mo yung nanay mo, huwag yung jowa mo. Ang jowa napapalitan, ang nanay hindi. Diba parang may eksena na basang paisas. Anyway, malangga baby girl, how are you? Okay. Now what, mga kababayan? Okay? Balik tayo dito sa kay Marbil. Okay? Ikaw, Marbil, pinag-uusapan din doon sa hearing na yun na nga, tinanggalan mo ng security si Inday Sara at tinanggal mo yung kanyang mga Davao security group or security personnel. Nakiusap si Bato na kung pwede na ibalik yung mga matagal na nagbabantay kay Inday Sara, which is, you know, ano tawag dyan, na mga taga Davao nga na tinanggal at nag-oo ka naman. Pero ang sinasabi mo, Marbil, asan mga pinagsasabi niya na wala naman daw doon sa hearing, mga kababayan,
Sinasabi niya, kaya daw tinanggal kasi wala namang threat kay Inday. O, wala daw high security threat kay Inday. Eh, ikaw, Marbil, hindi mo ginagamit yung jutak. High profile yan. Si Inday, hindi siya ordinaryong person na tao na walang nakakakilala sa kanya. Vice President yan. So sa bawat araw, may threat yan. Diba? Ang utos kasi niyan si Lisa Canas. Pero si Kuting, si Bangag, ang kanyang PSD ay what? 3,800? Tapos yung compare to Inday na sinisira nyo na 300, may 300 pa daw sa AFP. Day, totoo ba yun, Day? Mag-post ka ganit dyan, Day. Kaya kasi natin yung mga yawa na ito sa katotohanan. So, tinanggalan nyo si Inday ng security kasi sinasabi nyo walang threat. So, gusto nyo talagang magurgur yung Inday. Gusto nyo magurgur kasi may bala kayong gurgurin. Dahil gusto nyo manatili kayo sa pwesto. Kasi nga naman, may awa ang Diyos, aayon siya sa tama, hindi niya, always naman ang Diyos na aayon sa tama. Yeah? Hindi pa yung tulutan ng Diyos, nagugurgur na lang kayo ng isang Inday. Kasi yan naman talaga ang inyong gagawin eh. Diba? I-eradicate ang inyong kalaban kahit sa anong paraan.